Minasang konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 32. Ang unang pattern po natin sa Lesson 32 ay verb ta form hoga ides. Ang pangalawa naman ay verb na form hoga ides. Kapag nakata form, ang ibig sabihin ng pattern na ito ay had better do or mas mabuting gawin. Kapag naka-nai form naman, ang ibig sabihin ng pattern na ito ay had better not do. Ibig sabihin, mas mabuting wag nang gawin or hindi gawin. Basahin po natin ito para malaman po natin kung para saan po yung ating pattern number 1. This sentence pattern is used to make suggestions or to give advice, depending on the situation. This expression may sound like you are imposing your opinion on the listener. Therefore, consider the context of the conversation carefully before using it. Ang pattern po natin ito po ay ginagamit upang makagawa po tayo ng suggestions or ng mungkahi. O kaya naman makapagbigay po tayo ng advice or ng payo. Depende po yon sa sitwasyon. At ang pattern po natin ito po ay may tunog or may sounds na parang iginigiit po natin yung ating opinion doon sa taong kausap po natin. Kaya po, isaalang-alang po muna natin bago po natin gamitin ang pattern na ito. Example po tayo, mas mabuting pumunta sa hospital. Ito pong naka-blue, ito po yung pinaka-pattern po natin. Kaya po, unahin po natin ang pumunta sa hospital. Ang ibig sabihin po ng hospital ay byoin. Ang particle natin ay particle e. Ang pumunta po ay ikimashita. Gagawin po natin itong past positive na plain form. Ang ikimashita magiging ita. Ito pong particle e, pwede po ito maging particle ni. Pagkatapos po, ilalagay na po natin yung ating pinaka-pattern. Basahin po natin. Byoin e ita hoga ides. Kalimitan po, ito po ay nagkakaroon ng yo sa dulo. Pero po, depende sa sitwasyon. Magiging byoin e ita hoga ides yo. Next example po tayo. Mas mabuting uminom ka ng gamot. Ang ibig sabihin po ng uminom ka ng gamot ay kusuri o. Ang uminom ay numimashita. Gagawin po natin itong plain form. Ang numimashita ay magiging nonda. Tapos ilalagay na natin yung pinaka-sentence pattern po natin. Basahin po natin. Kusuri o nonda hoga ides. Ang susunod po nating example ay basahin po natin ito. Gyunyu wa karada ni ides. Mainichi numimas. Gagawin po natin siyang ang gatas ay maganda kasi sa katawan, kaya mas mabuting araw-araw uminom. Sulat po natin yung nasa taas. Gyunyu wa karada ni ides. Dahil meron tayong kasi, kaya magkakaroon po tayo rito ng kara. Pagkatapos yung mainichi. Ang numimas po, gagawin po natin itong past tense na plain form. Ang numimas, ang past tense niya ay nonda. Yung mi, pinalitan po ng inda. Pagkatapos po, ilalagay na natin yung pattern natin. Basahin po natin. Gyunyu wa karada ni ides kara. Mainichi nonda hoga ides. Ang next example po natin ay mo osoy des. Den wa o kakimasen. Gagawin po natin siyang late na kasi, kaya mas mabuting wag nang tumawag sa telepono.
lalagyan po natin siya ng kara. Mayroon po kasi tayo ritong salitang kasi. Sulat po natin uli yung kasunod. Then wao. Yung kakemasen, gagawin po natin itong plain form. Ito po ay group 2, kaya kukunin po natin yung pinaka-verb stem po niya na kake. Tapos ilalagay na po natin yung nai. Pagkatapos po, isulat na po natin yung pinaka-pattern po natin. Ang tinutukoy po niyang late dito, ito po yung late at night. Basahin po natin. Mo usoy des kara, den wao kakinai hoga ides. Conversation po tayo. Halimbawa po, sinabi ni Isang, Tsugi no densha ni noritain des. Ibig sabihin, gusto kong sumakay sa susunod na train. Tapos, ang sagot mo ay, mas mabuting magmadali ka. Yun po yung advice mo sa kanya. Ang magmadali ay isogimas. Ito po ay group 1. Tatanggalin natin yung gi. Ang papalit po natin ay ida. Naging isoida. Sulat po natin dito ang isoida. Pagkatapos, yung pattern po natin. Sa conversation po, ito po ay nalalagyan sa dulo ng yo. Magiging isoy da hoga ides yo. Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay verb plain form. Susundan po siya ng desyo. Tapos, i-adjective, plain form din po at desyo. Ang na-adjective naman at noun, ang plain form po ng present positive, tatanggalin nyo po yung da kapag gagamit po tayo ng present positive. Alisin na natin yung da. Tapos, susundan po siya ng desyo. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay probably, I think, I guess, at kung ano-ano pa. Ginagamit po natin ang pattern na ito kapag po tayo ay nagsasabi ng sarili nating hinuha or sarili nating palagay. Ang pattern na ito, ipinapahayag niya na ang ating hinuha or ang ating palagay ay 80% hanggang 90% na mangyayari. Dahil po ang ating information ay mayroon pong pinanggagalingan or mayroon pong basihan. Example po tayo. Marahil bukas ay maaraw. Ang bukas po ay ashta. Ang ay wa. Ang maaraw po ay harimas. Haremas. Ito po ay line, kaya ito po ay group 2. Gagawin po natin itong plain form kasi po ang kailangan natin ay verb plain form. Kukunin po natin ang plain form ng harimas. Magiging dictionary form po siya. Kunin po natin ang verb stem na hare. Magpa-plus ru lamang po tayo. Pagkatapos po, ilalagay na po natin yung ating desyo. Basahin po natin. Ashtawa hariro desyo. Marahil bukas ay maaraw. Ang tono po natin ng desyo po rito ay pababa. Mayroon po tayong naaral na desyo sa lesson 21. Ang ibig sabihin ay diba? Ang desyo po rito ay ibang ibig sabihin. Kaya po mag-iingat po tayo kung paano po natin ito bibigkasin. Ang susunod po nating example ay mukhang sa hapon ay titila na ang ulan. Ang hapon ay gogo. Ang ay particle wa. Ang ibig sabihin po ng titila na ang ulan ay amega yamimas. Meron po tayong mga kopya po ng vocabulary sa baba po nasa description. Paki-check na lamang po. Ame ga yamimas po ang titila or hihinto na ang ulan. Gagawin po natin itong plain form. Ito po ay group 1 kasi naka-A-line. Gagawin po natin itong ulan. Kunin po natin yung ya.
Ang mi magiging mu. Naging yamu. Tapos ilagay na po natin yung disyo. Basahin po natin. Gongo wa ame ga yamu disyo. Ang next example po natin ay Tenki ga warui desu. Tabung Fuji-san wa miyemasen. Gagawin po natin siyang hindi kasi maganda ang panahon, siguro ang Mount Fuji ay hindi matatanaw. Mayroon po tayong kasi, kaya magkakaroon po tayo ng kara. Pagdating po rito sa miyemasen, gagawin po natin itong plain form. Ang miyemasen po, ito po ay naka-align, kaya po papasok po siya sa group 2. Kunin po natin yung verb stem na miye. Pagkatapos, ang plain form po ng masen ay nai. Naging neyanay. Sulat na po natin yung disyo. Basahin po natin. Tenki ga warui desu kara tabung Fuji-san wa mienai desho. Ang ating adverb na tabun, ito po ay kalimitan or kadalasang kasama po ng pattern na to omoimasu. Pero po ang tabun, ginagamit din po siya sa pattern ng desyo. Malimit lamang po siya kay to omoimasu. Ang next example po natin ay, sa palagay ko, bukas ay tiyak na uulan. Or, bukas ay tiyak na uulan. Minsan po sa ating Tagalog, hindi na natin na ilalagay ang salitang sa palagay ko kasi naipapaabot naman po natin ng malinaw sa ating kausap na ang sinasabi natin ay hinuha lamang natin or palagay lang natin. Pero kung gusto nyo pong ilagay, wala naman pong problema. Basta po malinaw na naipapaabot natin yung ating ibig sabihin. Ang bukas po ay ashita. Ang ay wa. Mayroon po tayong adverb na tiyak. Ang ibig sabihin po ng tiyak ay kitto. Surely. Tapos ang uulan ay ame. Ang ame, ito po ay noun. Hindi po natin lalagyan siya ng da. Mismong noun lamang po. Tapos ilalagay na natin yung disyo. Basahin po natin. Ashita wa kitto ame desho. Ang ating pong adverb na laging kasama ng desho ay kitto. Kung si tabun ay kaito omoimasu, malimit na kasama, si kitto naman po ay kay desho. Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 po natin ay katulad lamang po sa pattern number 2. Ang verb natin ay kailangan naka-plain form. Tapos susundan po siya ng kamo shirimasen. Ganon din po si i-adjective natin, naka-plain form din po at susundan ng kamo shirimasen. Ang na-adjective natin at noun ay naka-plain form din po. Kapag po gagamitin natin ang present positive na plain form na mayroong da, tatanggalin po natin si da. Yung pinaka na-adjective at noun lamang po ang ating kukunin. At susundan po ng kamo shirimasen. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay may, might, perhaps, maybe, at kung ano-ano pa. Ang kamo shirimasen ay katulad lamang po ng desyo, yung kanina sa pattern number 2. Ang pagkakaiba lamang po ni desyo at ni kamo shirimasen, si desyo 80 to 90% na mangyayari. Si kamo shirimasen naman ay 50-50. 50% na mangyayari or nangyari. Pwede rin po ito sa negative. 50% na hindi nangyari or 50% na hindi mangyayari. Example po tayo. Baka si Rai Sensei ay busy bukas. Rai Sensei. Ang ay particle wa.
Ang bukas ay ashta. Ang busy po ay isugashi. Tapos, ilalagay po natin ay kamoshiremasen na. Kasi po, ang i-adjective ay naka-plain form lamang. Kaya idudugtong na po natin agad ang kamoshiremasen. Basahin po natin. Rai sensei wa ashita isugashi kamoshiremasen. Ang example po natin ay, siguro sa darating na linggo ay uulan. Ang ibig sabihin po ng darating na linggo ay, or sa linggong ito, kondo no, ang linggo ay nichiyobi. Ang ay wa. Ang uulan po ay ame. Ang ame po, ito po ay noun. Hindi po natin siya lalagyan ng da. Ilalagay na po natin agad yun. Basahin po natin. Kondo no nichiyobi wa ame kamoshiremasen. Ang next example po natin ay, marahil sa March ay hindi makakagraduate. Ang March ay Sangatsu. Dahil ang Sangatsu, ito po ay calendar, lalagyan po natin ito ng particle ni. Ang ibig sabihin po ng graduate ay sutsugyo. Dahil meron po tayong salitang makaka, kukuha po tayo ng verb sa potential verb. Yung shimas, dahil po itong sutsugyo, ito po ay noun. Si shimas, papalitan po natin ng dekimas. Kung naalala nyo po yung pinag-aralan natin potential verb. Dahil po mayroon pong salitang hindi, gagawin po natin itong negative. Yung mas, papalitan po natin ng masen, naging dekimasen. Kaya lang po, ang kakailanganin natin sa verb naka-plain form. Kaya po, papalitan pa rin po natin ito ng hindi magalang. Kunin po natin yung deki. Tapos yung masen, ang plain form niya ay nai. Pagkatapos, ilalagay na natin yung kamoshiremasen. Basahin po natin. Sangatsu ni itsutsugyou dikinai kamoshiremasen. Ang kamoshiremasen po, ang kasama niya pong adverb ay moshikashitara. Ilalagay lang po natin dito sa unahan. Singit na lang po natin dito dahil hindi kakasya. Moshikashitara. Pag binasa po siya or pinunrounds ay moshikashitara. Nasa silent E. Moshikashitara, sangatsu ni tsutsugyo dikinai kamoshiremasen. Kapag ang sentence nyo po ay may adverb na moshikashitara, mas naliles po ang possibility na mangyari yung sinasabi po ninyo. Ang ibig sabihin po ng moshikashitara ay perhaps at kung ano-ano pa. Pasensya na po kayo kung maingay po. Napakalakas lang po ng ulan dito kaya may tunog hangin po ang ating video ngayon. By the way, pananong po tayo. Ashita no tenki wa do desho ka? Ang desyo po natin dito ay nagkaroon ng ka. Gagamitin po natin ito kapag magtatanong po tayo ng hinuha or palagay ng ibang tao. Halimbawa po, ang sagot niya ay, Kyou wa totemo samui desu kara yuki ga furo kamoshiremasen. Sa Tagalog, ngayon ay sobrang lamig kasi, baka bukas ay mag-snow or umulan ng snow. Ang plain form po ng desyo ay daro. Kalimitan pong gumagamit nito ay lalaki. Ang desyo naman po, ito naman po ay malimit yung maririnig sa TV. At ang desyo po, ito po ay hindi ginagamit sa panghula sa sariling volition or sa sariling kagustuhan. Ang plain form naman po ng kamoshiremasen, ito po ay group 2, naka-align, ay kamoshirenai. Pattern number 4 po tayo. Ang pattern number 4 po natin ay quantifier de.
Kapag sinabi pong quantifier, ito po ay tumutukoy sa dami o kaya sa bilang. Basahin po natin ito. De added to a quantifier indicates the limit of a price, time, quantity, etc. Ang particle de, ito daw po ay dadagdag natin sa quantifier. At tumutukoy po ito sa limit o kaya sa hangganan ng ating presyo, ng time, ng bilang at kung ano-ano pa. May napag-aralan na po tayo na particle de sa mga naunang lesson. Balik-aralan po natin sila. Ang particle de ay ginamit po natin sa vehicle, kung ano po yung sasakyan or sinakyan po natin. Ginamit din po natin siya sa place of action, kung saan po magaganap or naganap ang isang pagkilos. Sa tools din po, ginamit din po natin siya, kung ano po yung gagamitin natin or ginamit sa paggawa o kaya sa pagkilos. Ginagamit din po natin siya sa language, kung ano po yung lingwahe na ating gagamitin or ginamit sa pagsasalita, sa pagsulat, at kung ano-ano pa. Example po tayo. Unahin po natin yung time. Kapag ang particle de po natin ay ginamit po natin sa time, ang ibig sabihin po ng particle de ay in or within. Ichichikang de ikemas. Kapag sinabing ikemas, ito po ay naka-potential verb. Makakarating ng isang oras or makakarating sa loob ng isang oras. Example po tayo. Unahin po natin yung time. Kapag nasa time po tayo, ang particle de, ang ibig sabihin niya ay in or within. Ekimade, sanjupunde, ikimas ka, makakarating ba or makakapunta ba sa loob ng 20 minutes hanggang train station? Ang ikemas, ito po ay naka-potential verb. Nilagay po natin ang translation dito ay makakarating dahil po ang tinutukoy ng ating sentence kung marireach po natin sa loob ng 20 minutes hanggang train station. Next example natin ay ichichikang de ikemas. Makakarating or makakapunta ng isang oras or makakarating sa loob ng isang oras. Ang next example naman po natin ay para sa price. Kapag nasa presyo po tayo, ang particle de po natin ay at or for. Basahin po natin ito. Kono kabang wa guya ko eng de kaimashita. Itong bag ay binili ko sa 500 yen. Or I bought this bag for 500 yen. Next example po natin ay nimayang de bidyo ka kaimas ka. Makakabili ba ng bidyo for 20,000 yen? Ang kaimas, ito po ay naka-potential verb. Galing po ito sa salitang kaimas na bibili. Sa quantity naman po tayo ngayon. Ang particle de po natin sa quantity ay for or by. Basahin po natin ito. Kono futo wa gomai de hachiju eng des. Itong envelope ay 80 yen sa 5 peraso. Ang futo, ito po ay manipis na bagay, kaya po ang counter suffix natin dito sa 5 ay nakamay.